Sampa ng reklamong plunder si dating Senador Antonio Trillanes IV laban kina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senator Bongo ngayong araw. Welcome back sa aking YouTube channel para sa first time. This is Pinanggan TV. Anyway guys, wala nang bayad o libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa. Alright, thank you very much po. So topic natin ngayon po today's video, Senator Trillanes kinasuhan ng plunder si Digong at itong si Senador Bongo. Guys, yan ang mainit na balita ngayon. Kasi nag-file siya sa DOJ ngayon. Ang issue guys, ayon kay Trillanes, ito pa lang si Digong at saka itong si Bongo, maraming kontrata pa lang na ibigay, lalo na nung panahon ni Digong 2018 sa tatay at sa mga kapatid ni Bongo. Chinarge siya ng plunder kasi guys 6.6 billion pala ang halaga nito. Alam naman natin ang plunder non-bailable yan. Pag kinasuhan ka at nakulong ka, wala kang piyansa. Yan, medyo matindi yan guys. Kaya yun na nga, nag-file nga daw siya ng plunder para managot itong si Digong at itong si Bongo. So, yun ang kailangan patunayan guys. Pero mukhang kampante si guys. Mukhang kampante si Senador Trillanes na matibay ang ebidensya sa kanyang pinahal na kaso. Dahil nga, siyempre, conflict of interest yun, di ba? Di ba bawal yan, lalo na kung first degree. Nasa posisyon ka, tapos yung kontrata, binigay mo sa tatay mo, ito tatay daw, ayon kay Trillanes, at mga kapatid ni Bongo. Di ba? Kaya nga talagang ahabulin niya na para managot daw itong sila Digong at saka itong si Bongo. Kaya yun ang abangan natin guys. So alam naman natin guys, marami pa yan na pinatago, di ba? Alam naman natin, maraming controversy ngayon itong si Duterte, di ba? Sa West Philippine Sea, Gentleman's Agreement, Parmali, EJK, Pogo, at ito na nga, plunder. Talagang gusto managot nitong si Senador Trillanes, itong si Bongo, at saka si Duterte. So alam naman natin guys, itong si Trillanes talagang masugid nakalaban ni Digong. Kahit nung pag-upo niya, hindi siya natakot guys. Talagang nilabanan niya na, di ba, kinukulong na yan. Nagkaroon nga ng problema na, di ba? Kinakancel yung kanyang amnesty. Pero yun na nga, nanalo siya sa korte at napatunayang may visa yung kanyang amnesty. So, marami pa magkakataon. Alam naman natin, nung panahon ni Digong, talagang binakbakan itong si Senador Trillanes, di ba, ng mga DDS supporter. Kaya talagang nalugmok ko at talagang maraming napaniwala. Kahit ako medyo naniwala doon guys, kasi di ba, parang lahat na sinasabi ni Digong, kinukontra nito. Nag-umay na siguro yung taong bayan kaya nasira si Trillanes. Pero ngayon guys, iba ng takbo guys. Kahit yung mga BBM vloggers ngayon, pinupuri na itong si Trillanes kasi parang na-realize nila na tama nga ito si Senador Trillanes sa mga paratang, di ba, na binabato niya noon kay Duterte, di ba, at ang binabato sa kanya, di ba, lalo na yung binenta raw niya West Philippine Sea na ipaglaban niya. At ngayon, di ba, kinasuhan niya rin si Harry Roque, si Labanat Bay at mga ibang vloggers pa. So kung maganda re-resbakan niya ngayon yung mga tao talagang sumira sa kanya nung panahon ni Digong. Kaya narito guys, panoorin natin yung balita sa DOJ kung saan nag-file nga itong si Senador Trillanes. Right? Pasok. Ng reklamong plunder si dating Senador Antonio Trillanes IV laban kina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senator Bongo ngayong araw. Ayon kay Trillanes, kaugnay ito ng umano'y korupsyon sa mahigit 6 na bilyong pisong infrastructure projects noong mayor pa ng Davao City si Duterte.
Iginawad daw ang proyekto sa ama at kapatid ni Senator Bongo. Kabilang daw sa mga ebidensyang hawak ni Trillanes laban sa dalawa ay mga dokumento mula sa Commission on Audit na nakuha niya noong senador pa siya. Para po sa ibang detalye, makakausap natin si dating Senador Antonio Trillanes. Magandang umaga po sa inyo, Senator Trillanes. Magandang umaga po sa inyo, Ms. Ruth, at sa ating mga viewers. Bigyan po kami ng detalye tungkol dito sa mga isasampan yung kaso. Ano bang mga proyekto ang involved dyan? At ano itong sinasabi yung mga dokumento na hawak nyo pong ebidensya? Itong plunder case na ipafile ko po laban kay dating Pangulong Duterte at kay Senator Bongo ay tungkol sa mga inaward nila na kontrata doon sa kumpanya ng tatay at kapatid ni Bongo na ang total po nito ay 6.6 billion. Bali, 180 plus contracts po ito. At ang gamit ko pong ebidensya dito ay mga COA documents, DPWH contracts, pati DTI documents po. Ano po yung nakikita nyo dito na hindi po naging maayos yung parang pagbibid ba nito, napaboran po itong pamilya ni Senator Bongo? Ano pong basehan ng Bawal po. Opo. Bawal po 'yon according sa ating plunder law. Pagka ginamit mo ang iyong posisyon para maka-corner ka ng mga kontrata sa gobyerno na ito ay pakikinabangan ng iyong pamilya, maliwanag po yung definition. Kaya wala po silang lusot po dito. Noong panahon po na ito, na nasa Davao pa po si dating Pangulong Duterte, ito po ay, yun po yung time na inaward po itong proyekto, hindi pa po Pangulo. At saka ano po ang posisyon noon ni Senator Bongo? Ano po ito, no? Yung coverage po nung documents namin ay from 2017 to 2007 to 2018, no? Kaya covered simula mayor hanggang pagka-presidente. So from personal assistant ni Duterte hanggang special assistant to the president ang coverage nito. Kaya nga maliwanag na maliwanag yung mga elemento ng plunder dito sa ginawa nila. Bakit po kaya ngayon nyo ifa-file itong kaso at siguro kaugnay na rin yan kasi may sinasabi po si Senator Robin Padilla na tila mission niya daw po kasi nakalabanin ang mga Duterte. Yun ito po, no? Nakalap ko po itong mga dokumentong ito nung ako ay patapos na sa Senado, kaya hindi na po nabigyan ng pansin. Tapos nung pandemic, ito ay nag-inventaryo kami ng mga dokumento sa aming opisina. Tapos ito po, na ilabas namin ito. Ngayon, hindi natin ma-file nung mga panahon pa nila, nung presidente pa si Duterte, dahil kontrolado niya yung hudikatura. Pero ngayon po, nakikita natin na hindi po pinapakialaman ni Presidente Marcos ang hudikatura as it should be. Kaya nakikita natin na napapanahon na i-file ito ngayon. So yun guys, kayo, napanood nyo, di ba? Anong masasabi nyo dito kay Trillanes? Sa tingin nyo, eto na kaya ang magpapakulong kay Digong at kay Bongo kapag ito talagang inaksyonan ng DOJ na alam naman natin guys. Di ba? Ang Marcos Duterte nagkakamba ngayon ngayon. Itong si Remulla, di ba? Parang ano lang yan, Kibuloy, di ba? Talagang gumawa action kaagad. Yung kaso niya doon sa Davao, napunta dito sa Pasig at ngayon nagtatago na nga itong si Kibuloy. Ganyan din kaya mangyayari guys. A-actionan kaya kaagad ng DOJ. Kaya nga sabi ni Trillanes, dito natin makikita kung ang judiciary natin, di ba? O ang justisya natin ay hindi na na-influensaan ni Digong nung panahon niya. Alright guys, hanggang dito na po ako.